Magandang araw o gabi mga kaaswang. Bago tayo magsimula sa ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa mga taong walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Kung sino ka man, sana ay aasenso ka at pagpalain ka pa palagi. Yun lang po at magsimula na tayo. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Aldrin. Ang ibabahagi kong kwento ay maaari nating maging gabay para mapili natin kung magiging mabuti ba tayo sa inaraw-araw nating buhay o hindi. Naikwento lang din ito sa amin ni Lola Ursula. Taal na taga-probinsya ang Lola Ursula. Literal na tawid dagat daw ang lugar patungo sa ibang bansa. Napili ni Lola na umalis sa lugar dahil sa pangyayaring na nagpalungkot ng husto sa kanya. 18 anyos lamang si Lola nang mangyari sa buhay nila ang maituturing ng pinakamalaking dagok sa kanilang pamilya. Nagkaroon kasi ng pambihirang sakit ang haligi ng kanilang tahanan. At ang ibig sabihin lamang nun, mawawalan sila ng taong maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Pasyensya na. Hanggang sa mga sandaling ito, napakalabo pa rin ang sinasabi ng tawa sa'yo, Petro. Hindi matukoy ng albularyo ang katulad ko ang sakit mo. Ihimukin na kita na magpatingin sa pinakabihasang doktor sa Maynila. Sabi ng ika-4 na albularya na napuntahan daw nila. Muli ay bigong umalis sa kubo ng albularya ang pamilya ng Lola Ursula. Noong panahon na yon, ang pasyente na bigla na lamang namaga ang mga binti, nanghihina at sumusuka tuwing gabi, at hindi makalakad ay ang kanyang ama. Sa lugar nila, binubuhat ang isang pasyente na sinasakay sa kumot na nagmistulang duyan upang maihatid sa mga albularya o di kaya ay sa mga paggamutan. Mahaba-haba ang biyahe kung idediretso sa paggamutan na may doktor ang tatay niya. Bukod din sa wala silang pambayad sa mga kumakarga, hindi rin naman nila kakayanin ang gastusin sa maliit na ospital na nasa kanilang lugar. Kaawa-awa ang mga taong nagkakasakit sa mga lugar na katulad nun. Mas lalo nang nakakaawa ang mga kapatid ni Ursula. At nang dahil kasi sa pagkakasakit ng kanilang ama, nagsala sila sa pagkain. Panay kamote at talbos din ng kamote ang kinain sa loob ng ilang araw. Alam ni Lola na hindi maaaring magtagal ang ganoong senaryo. Kawawa ang 5 niyang kapatid, gayon din ang nanay niya na paglalaba lang ang hanap buhay. Hindi man siya humihiling ng maraming pera. Desperada na raw siyang masagot ang luna sa biglaang pagkakasakit ng tatay niya. Kung talagang desperada ka na, may alam akong solusyon. Ngunit kakatuwa ito, Ursula. Sabi ng kaibigan ni Lola na si Rimina. Ano yun? Tanong ni Lola. Ang sumunod na sinabi ng kaibigan ni Lola Ursula ay nagpamangha na sa kanya. May kilala raw na albularyong Antingeros sa kabilang isla. Kung tawagin daw ito ay Guryong Talas. Kalimitan na dinadala raw na pasyente sa lalaki ay iyong mga tinatamaan ng ligaw na bala o di kaya ay aksidenteng nasaksak. Wala iyong kinalaman sa sakit ng tatay ni Lola. Ngunit tama ang kanyang kaibigan. Baka mapahiram si Lola ng antingerong si Guryong Talas ng anting-anting nito. Pinaniniwalaan kasi noon pa man na ang mga ganitong uri ng mga bertod o kung ano pa man na batong may taglay na regalong hindi kayang mabili ng tao ay nakakapagpagaling ng kahit na napaka-imposibleng sakit. Walang masama kung maniniwala si Lola Ursula. Tsaka ang taong desperado, gagawin ang lahat para sa ama at sa pamilya. Kaya ng araw rin na iyon,
Naganda si Lola Ursula para sa mahabang paglalakbay patungo sa maliit na liblib na isla na hindi niya pa napupuntahan kahit na sa lugar na iyon siya pinanganak at nagkaisip. "Mag-iingat ka lang, Ursula. Ang sabi kasi ni Inang, ang mga anting-anting ay nagmula sa mga kakaibang nilalang." Ang sinabing iyon ng kaibigan niya ay hindi na gaanong inintindi ni Lola Ursula. Abala na kasi ang utak niya sa mga planong binuo para sa kanyang pamilya. Ang bawat gawin ng tao ay may kaakibat na konsekwensya. Alam iyon ni Lola Ursula. Habang nagsasagwan siya papunta sa kabilang isla na Pakay, taimtim siyang nagdarasal na kung sakali man na dumating ang araw ng paniningil sa kanya, sana ay payagan mo na siya ng Panginoon na makabalik sa pamilya. Yun talaga ang dinarasal niya. Dahil alam niya sa sarili na kung hindi man niya mapakiusapan ang antingero, idadaan niya ito sa dahas. Malabo kasi na mapahiram nito ang anting-anting sa kanya kahit sandali. Hindi man lingid sa sabi-sabi na bago iyon mapunta sa mga katulad ni Goryong Talas, may mga kondisyon iyon. Paano kung kasama sa kondisyon na hindi iyon maaaring ipahiram? Matirang matibay na lamang sa kanilang dalawa, basta hindi siya aalis ng isla nito nang walang maiuwing magandang balita at pag-asa sa gutom niyang pamilya. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kung hindi siya mapagbibigyan ng antingero, wala nang makakapitan pa na pag-asa si Lola Ursula. Mas mainam na palihim na lamang niyang kunin ang anting-anting kapag nalaman niya kung saan iyon itinatago. Huling barahan ni Lola si Goryong Talas. Nang marating niyang lugar kung saan nakapila ang mga taong sakay ng mga bangkang iba't ibang laki na nakita niya noong itali niya ang sarili niyang bangka, malalim na napabuntong hininga si Lola Ursula. Kailangan niyang humugot muna ng hininga dahil hindi naman siya makakalapit kay Goryong Talas na basta na lamang. Walang tao na sumusugod sa isang senaryo ng walang alam. Isa sa nalaman ni Lola, hindi ka papapansinin ng poging antingero kung pupunta ka na lamang sa kanya ng basta-basta. Magandang lalaking araw ang antingero, sabi ng Lola. Ang mga nagpupunta para hingan ang tulong nito ay halo-halo. Mayroong kalapit baryo, marami-rami naman ang dayuhan. Ang paraan ng panggagamot kung ito ay nasugatan sa saksak ay sisipsipin ang titano na dumadaloy sa sugat ng tao at idudura iyon ni Goryong Talas. Pagkatapos, susugatan ni Goryong Talas ang sarili upang ang sariling dugo niya ang ipatak sa sugat ng kanyang sinipsipan. Hindi siya nakadaraman sa sakit sa tuwing susugatan niya ang sarili, kaya Goryong Talas ang binansag sa kanya noon. Nagagawa raw ng lalaking iyon dahil sa pamana dito na anting-anting. Ang haka-haka, isang matalik na kaibigan na nilalang ang kakaibang elemento, ang nagbigay kay Goryo ng kakaibang bato na siyang naging anting-anting nito. Ang bato na iyon ang kukunin ni Lola Ursula nang walang paalam sa lalaki. Siyempre nga naman, sino bang tao ang gugustoy na malayo sa isang mahalagang bato? Hindi rin naman daw maisasama si Goryong Talas pauwi sa kanila at hindi nito saklaw ang kaso ng ama ni Lola. Kilala rin na mapili ang lalaki sa kukunin na pasyenteng tutulungan. Dahil minsan na rin daw ito na nagawan ng hindi maganda ng mga katulad ni Lola na nag-asam sa anting-anting para sa personal na interes. Kaya ko to. Pagbibigay ni Lola ng positibong isipan sa sarili bago niya inilabas ang bitbit niyang lanseta at pikit mata na sinugatan ng sariling pulso. Matapos siyang sugatan ng sarili, nakangiwing pinuluputan ni Lola ng malinis na panyo
ang sugat na siyang may gawa. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Iyaw ni Lola Ursula habang siya ay humahangos na lumalapit sa kubo, kung saan sinasagawa ni Goryong Talas ang sesyon niya sa panggagamot ng mga tao. Nagbigay naman daw ng espasyo ang mga tao para sa pagdating ni Lola Ursula na nasa estado na ng emergency ang sugat. Hindi rin maampat ang dugo roon dahil siguro sa nervyos at noon lang ginawa ni Lola kasi ang ganoong bagay. Ang sugat na nilikha ni Lola Ursula sa sarili ay tila raw naglaho ang sakit nang siya ay salubungin ng antingero na si Goryong Talas nang may pag-alala ang gwapong muka. Ang lalaki ang may sariling talas sa pangalan, ngunit ang Lola Ursula ay may mga matatalas na pares na mga mata sa mga oras na iyon at malaya niyang nabanaag ang kakasigan at kagandahang lalaki ng antingero. "Ano ang nakasugat dito?" tanong ni Goryong Talas sa baritono at nag-aalalang tinig. "Maliit na lanseta. Wala pang isang dangkal. Ang totoo, binala ko ang magpakamatay. Nagbago lang ang isip ko nang maramdaman kong sakit ng sariling sugat na ginawa ko. Buti na lang, andyan lang ako sa dagat na may magsabang bangkero na magagawa mo raw akong tulungan." Nagbaawa ng mga mata na sagot ni Lola Ursula. "Ay nako, bakit mo naman naisipan na mamaalam sa mundo? Samantalang ang mga tao na narito, natatakot na mawala. Kaya nga sila nandito kahit galing pa sila sa malayong lugar." Pinutol ni Lola Ursula ang sinabi ng lalaki. Bigla siyang sumubsob sa matipuno nitong dibdib. Napaghandaan niya ang gagawin kapag naroon na siya sa lugar ni Goryong Talas. Kasama ang ginagawa niya ngayon sa plano niyang mapasok ang buhay ng lalaki upang manakaw ang anting-anting nito. "Naisip kong iwan ang mundo at sumunod na sa mga magulang ko dahil mag-isa na lang ako sa buhay, Goryo. Hindi ko alam kung paano ang mabuhay ng mag-isa. Pero nagbago ang isip ko kung kailan nasaktan ko ng sarili ko. Hindi ko pala kaya. Mas masaya pa rin palang mabuhay. Kaya nga ako nandito ngayon para hingin ng tulong mo." Iyon lang ang sinabi ni Lola Ursula. Kinuha na ni Goryong Talas ang pulsuhan niya. Inalis ng lalaki ang panyo na pinupulot niya sa sariling sugat at marahas na sinipsip ang dugo ron. Anting-anting lang ng lalaki ang pinunta ni Lola Ursula sa lugar. Sa hindi niya raw malaman na dahilan, sa ginawang pagsipsip ni Goryong Talas sa sugat niya ay biglang may nanulay na init sa buong katawan niya. Hindi pa man daw nagkakaroon ng nobyo ang lola noong mga panahon na yon, at tanging si Goryo lang ang nakaidaiti sa balat niya. Hindi inalisan ng tingin ni Lola Ursula si Goryong Talas hanggang sa matapos na ito sipsipin ang tetano mula sa sugat na nilikha niya, hanggang dumukot na rin ang lalaki ng sarili niyang lanseta. Hindi kumukurap at mariin na tinititigan siya ni Goryo, habang ang sarili naman nito ang sinugatan at pinatak ang dugo nito sa sugat ni Lola Ursula. Dalawang mga mata ni Lola ang naging saksi sa malapitan na hindi man lang kumurap ang lalaki nang sugatan nito ang sarili. "Kung pagod ka mula sa pamamangka, papunta rito sa kubo ko. Maaari ka namang magpahinga na muna bago ka umuwi." Alok na tulong ni Goryong Talas kay Lola Ursula. Lihim na napangiti si Lola dahil nagbunga ang kanyang plano ng naayon sa kagustuhan niya bago siya sumagot sa lalaki ng oo. "Wala bang magagalit na babae sa akin kung sakaling manunuluyan mo na ako sa iyo ngayong gabi?" "Ha, kanina mo pa tinatanong sa akin yan?" Natatawang sambit ni Goryong Talas. "Wala nga akong nobya, gaya mo.
Di ba't sabi mo ayos lang na dumito ka? Wala ka kamong kasama sa inyo. Hindi nagpaalam si Lola Ursula sa mga magulang. Hindi rin naman siya papayagan ng mga ito. Dahil nga kasi siya ang nakakatanda at nagbabantay sa mga kapatid. Pero kung hindi nga naman niya ikikilos ang ngayon ay ginagawa na niya, siguradong pareho-pareho silang mamamatay na dilat ang mga mata. Wala nga, napakalungkot ng nag-iisa. Buti pala ikaw, kinakaya mo. Nang gabing ring iyon ay napakwento ang binata ng iilang detalye sa tungkol ng buhay nito. Dama ni Lola Ursula na bagamat halata niyang pili lamang ang mga ikinikwento ng lalaki gaya ng kapanganakan tungkol sa mga magulang at kaarawan nito. Alam niyang walang ibang masamang tingin o hindi nahuhulaan ni Guryong Talas ang plano niyang pagkuha sa anting-anting. Puro ang pakikitungo ng lalaki. Walang halong kemikal ang pinapakitang kabutihan. Bagay na sinasabi nilang katangian ng isang tao na pinamanahan ng anting-anting. Sa mga nais natin, di ba, dapat tayong maghintay. Kaya ayos lang kay Lola na maghintay ng ilang araw pa para sa anting-anting na makakapagpabago ng buhay nila. Ang mga sumunod na araw na kasama si Guryong Talas ay hindi inaasahan ni Lola Ursula na magiging magaan para sa kanya. Sa bahay ng lalaki, nakakakain niya ang mga pagkain na hindi niya natitikman sa kanila. Masipag manggamot ng mga nag-aksidente si Guryong Talas. Masipag din itong mangaso at magsaka. Parang lahat ng araw ng katangian na hinahanap ng babae ay nasa lalaki na. Bonus na magandang lalaki pa ito at makisig. Idagdag pa na magalang ito sa babae. Habang nasa kubo siya ni Guryong Talas, nagsilbi siyang parang taga-assiste nito sa mga pasyente. At sa pagdaan ng araw na nakilala ni Lola Ursula si Guryong Talas, nalalaman din niya ang mga orasyon na ginagawa nito bago simulan ang araw-araw. Walang altar na may santo o anito sa kubo ng lalaki. Mga kung ano-ano ng halaman ang nasa altar nito at mga botilya na katulad sa isang tipikal na albularyo. Nangunguha rin si Guryong Talas ng mga ligaw na dahon sa kagubatan upang maipantapal sa mga sugat ng pasyente nito. Albularyo talaga ang gawain nito kahit pa masasabing mas bata itong dihamak sa mga albularyo na nakilala na ni Lola. Bago magsimula ang araw ng lalaki, nag-uorasyon ito sa harap ng magulong altar-altaran. Nang makuha na ni Lola ang loob ng lalaki, pinakita na niya rito na baliwala sa kanya, kunwari ang mga gawain ng lalaki, patungkol sa talentong niregalo rito. Oo, nabanggit na ni Goryo na may nagregalo rito ng kakaibang talento. Pero hindi sinabi kung sino at hindi sinabi kung tunay ang tungkol sa usapin na anting-anting nito. Ang kunwaring pagpabaliwala sa mga kwento ni Guryong Talas, alam ni Lola na makukuha niya pa ng lalo ang tiwala nito. Umaasa pa rin naman daw si Lola na sabihin ng kusa ni Guryong Talas ang tungkol sa taglay nitong anting-anting. Kung si Lola raw kasi ang maghanap lamang sa ordinaryong paraan, ay wala siyang makita ng kung ano sa katawan ng lalaki. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahintay ni Lola Ursula. Ang sarap ng niluto mong nilagang tilapia kanina, Ursula. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Naguhugas ng pinggan si Lola Ursula nang magsalita si Guryong Talas. Kakapasok lang ng lalaki sa kubo. Naghahasa ito ng mga itak bago matulog kagaya sa nakagawian. Salamat sa papuri. Inakala kong hindi mo nalasan ang niluto ko at abala ka kasi siya. Pasyenteng natuklaw ng ahas.
Ang tinutukoy ni Lola ay ang kaninang babaeng dayuhan na dinala kay Goryong Talas. Nakagat ng ahas pero ang tangang babae, nakagat na siya. Ginamitan pa ng sariling patalim ang nakagatan na balat. Akala yata ay may magagawa ang ganoon sa lason na dala ng ahas. Nagsiselos ka ba, Ursula? Nagulat si Lola sa tanong ni Goryo. Binigla rin siya nito. Talaga raw kasing hindi halos marinig ni Lola ang kilos ng lalaki. Magaan masyado ang yabag ni Goryo. Hindi na naman niya nahulaan na nakalapit na sa kanya. Iniharap siya at kinorner sa munting lababong hugasan. Ang sumunod na nasa harapan na ni Lola ay ang magandang mukha ng lalaki at ang mga mata nito na nanunuot kung tumitik. Pinagsisilosan mo ba yung magandang babae kanina? Alam mo naman na gano'n ang paraan ko ng paggamot, hindi ba? Nasaktan ka ba sa mga tuksuhan? Maras na napalunok si Lola. Hindi niya akalain na napakaparang pala ni Goryong Talas. Ngunit mas hindi niya inakala na ang mga sinabi nito ay animoy patalim na sumundot kaagad sa dibdib niya. Tunay ang mga tanong. Noong tinutukso kasi ng mga kakilala ang lalaki habang sinisipsip nito ang lason sa nakagat na hita ng dayuhan ng babae, ganun na ganun ang kirot na nararamdaman niya. Bakit hindi ka makapagsalita? Totoo, hindi ba? Nagsiselos ka kaya ka umalis na lamang basta at nagsabi na masakit ang ulo mo. Sabi pa ni Goryo. Hindi alam ni Lola kung bakit napunta silang dalawa sa ganoong sitwasyon. Na para bang ang bilis niyang makadama ng kakaiba sa lalaki. Hindi siya pamilyar sa ganoong pakiramdam kaya naguguluhan pa siya. Pero sigurado nga siya na selos ang nadama niya kanina. Magagalit ka ba kung sasabihin ko sa'yo na oo? Yun lang naman daw ang tinugon ni Lola Ursula. Kaso halik daw ang sinagot ni Goryong Talas. Si Goryong Talas na hindi kailanman tinabla ng matatalas na bagay. May matalas din palang kakayahan pagdating sa romansa. Walang karanasan si Lola Ursula pero ang bawat himay niya ay sumunod ng kusa sa kilos ng mga haplos at halik ng lalaki. Nakakadarang ang ginagawa ni Goryo sa kanya. Nakakadagdag sa darang ang dila nito na sadyang pinapatalas bago idampi sa buong katawan niya. Gumagawa ng bilog ang dila ni Goryong Talas at nag-iiwan ng marka sa balat na dinaraan ang matatalas din nitong ngipin. Kilabot at kilig, dalawang sensasyon na hindi inasahan ni Lola Ursula na nakakabaliw pala. Hayaan mo ba ako na angkinin ka na? Sa namumungay ng mga mata ay nagawa pang magtanong ni Goryo kay Lola. Nang tumangaw si Lola, hindi na nagsayang ng segundo si Goryong Talas. Sumayaw na ito sa ibabaw ni Lola Ursula. Masarap sa mga mata na makita ang kakaibang sayaw ng lalaki sa ibabaw niya. Kaya hindi halos kumukurap si Lola Ursula na pinagmasdan lamang ang lalaking nakapasok na nga sa kanyang puso. Akala ko kung saan nakapasok. Dahil sa pagmamasid niya sa lalaki, nang gabing rin ayon, bago siya sumabay sa pag-abot ng Gloria kay Goryo, nakita na ni Lola Ursula kung nasaan ang anting-anting na pinakatatago nito. Kapwa sila hinihingal ng matapos magdugdug-aa. Bago pumikit ang lalaki, nasambit mo na nito na mahal na si Lola Ursula. Mabait si Goryo at sadyang gwapo. Hindi malayo na nahulog na nga talaga ang loob ni Lola Ursula. Hindi siya nagsisisi na naibigay sa lalaki ang puri at ang lahat ng mga unang karanasan niya pagdating sa pag-ibig, pati pagdugdug-aa. Mahal na nga kita, Goryo. Pero patawarin mo ko. Kasabay ng pagmamahal na nadarama at pagbibigay ko ng sarili ko sa iyo, inalam ko rin kung nasaan ang tinatago mo ng anting-anting
Habang sinasabi iyon ni Lola sa utak niya, marahan niyang hinaplos ang mukha ni Goryong Talas papunta sa tenga nito, kung saan nakasuot ang isang napakaliit na hikaw. Ang nagasgas sa mga kwento na anting-anting ay mga naglalakihan na bato o di kaya ay mga ngipin ng hayop. Ngunit ang taglay na anting-anting ni Goryong Talas ay napaka-ordinaryo ng itsura. Kung hindi mo malalapitan ang lalaki, hindi mo malalaman na anting-anting iyon. Bukod kasi sa mahaba ang buhok nito, parang nunal lang sa tenga ang hikaw. Oo, kulay itim iyon sa malayuan. Ngunit nang makuha na ni Lola Ursula, kumislap iyon na animoy klarong luha sa malapitan, gaya ng kislap niyon ng kaninang hinalikan siya ni Goryong Talas at pinagsasaksak sa matagal na niyang sugat. Hindi nagsayang ng oras si Lola Ursula. Kinuha niya ang hikaw, sinilid sa maliit niyang pitaka. Gusto na rin naman niyang umalis sa kubo ni Goryong Talas dahil ayaw niyang mas maging malalim pa ang kakaibang nadarama sa binata. Sapat na para kay Lola na binigay niya ang malinis na puri sa lalaki kasi masarap naman daw kahit masakit, at bilang kabayaran sa ninakaw niyang anting-anting nito. Malamig man ang simoy ng hangin ay hindi pa kapaskuhan. Ay mali pala. Malamig man ang simoy ng hangin na may kasamang hamog, pero hindi alintana iyon ni Lola Ursula. Manipis na kumot lang ang binabalabal niya sa katawan. Pagkatapos na makuha ang anting-anting ni Goryong Talas, agad siyang lumabas ng bahay at naghanda sa pagpalaot pabalik sa kanila. Ngunit bago pa man matanggal ni Lola ang bangka niya mula sa pagkakatali niya, may kung anong nilalang na ang lumitaw sa dilim. Malaking lalaki. Nakakatakot ang itsura. Kapre. Ang nilalang na ito ay isang kapre na walang hawak na sigarilyo o tabako. Siguro walang nagbebenta doon. Isla kasi. Bagkos ang dala ay isang matalim na itak. Kuyawan kapriha eh. Otomatikong napahawak sa sisidla na tela na nakasabit sa bewang niya si Lola Ursula. Doon kasi niya nilagay ang anting-anting na kinuha mula kay Goryo. Kung ganoon na basta na lamang na nagpakita ang nilalang ng dilim, nakapare sa kanya. Kasi siguro raw siyang ang anting-anting ang pakay nito. Hindi naman din lingid kay Lola na kaagaw nila sa lahat ng gamit at kalikasan ang mga ganoong klase ng nilalang. Tumabi ka, daraan ako. Matapang na kinuha ni Lola Ursula ang lanseta na siyang dala niya nang siya ay magpunta sa isla na yon. Ang kapal ng mukha mo nang sabihin yan. Kung tutukan mo pa ako ng patalim, inakala mo talaga na kaya mo ko. Hunghang na babae. Magulang ka na, magnanakaw pa, at ngayon, pinapakita mo lang sa akin kung gaano ka kasakim. Buong-buong ang boses ng kapre. Nakakakilabot daw iyon. Pero si Lola Ursula na rin daw ang nagpalakas sa sarili. Sinabi niyang kaya niya itong labanan at anuman ang maganap, sana ay magtagumpay siyang malagpasan ang kapre. Nang sa gayon ay matulungan na niya ang pamilya sa kinakaharap nilang matinding dagok sa buhay. Hindi ako sakim. Nagkakamili ka ng akala. Kinuha ko ang anting-anting ni Goryo para sa pamilya ko. Tinawanan lang daw si Lola ng kapre. Ang bawat hakbang nito na palapit ay siyang atras naman daw niya. Ang isang kamay ni Lola na may hawak na lanseta ay nakatutok sa nilalang. At ang isa naman ay matindi ang kapit sa sisidlan na nasa bewang. Siguro nga hindi kita kayang talunin. Pero nakikiusap ako. Hayaan mo muna ako makaalis bago mo ko pagigantihan. Kailangan ng pamilya ko ang anting-anting na ito. Hindi alam ni Lola Ursula kung uubra ang pakiusap at pakikipagtawaran. Ngunit sinubukan pa rin niya. Wala namang masama kung subukan niya.
Nakatatak na sa isip niya na gagawin niya ang lahat upang makagaan siya sa pamilya. Ang anting-anting na lamang ang pag-asa niya sa sakit ng tatay niya, na walang anuman na biglang may tumubo rito. Para sa tatay mo na hindi mo nalalaman kung ano ang mga nagawa kung bakit nagkaganon. Anong akala mo? Wala akong alam sa pagkatao mo. Nang uuyam na sambit ng kapre kay Lola. Buhat nang dumating ka rito, amoy na kita, Ursula. Hindi niya alam ang tinutukoy ng nilalang sa talim. Pero para kay Lola Ursula, hindi na mahalaga ang sinasabi nito patungkol sa tatay niya. Ang mas importante sa kanya ay ang maprotektahan mula rito ang anting-anting na kinuha niya mula kay Goryong Talas. Si Goryo, hindi mo man lang naisip kung ano ang magiging epekto sa kanya ng pagkuha mo ng anting-anting. Galit na wika ng kapre. Natigilan si Lola Ursula. Nakonsensya siya. Hindi niya nga iyon naisip man lang. Tapos ang tibay ng mukha niyang sinigaw pa kanina na hindi siya sakim. Wala akong pakialam. Hindi mapapabago ng sinasabi mo ang pag-alis ko. Nauutal man ay sabi pa rin ni Lola sa kapre. Sa sinabi niya ay nagalit ang kapre. Basta na lamang daw sinakal si Lola Ursula at sa mabilis na kilos, isinandal siya sa malaking katawan ng isa sa mga puno na nasa paligid. Mamatay ka na, babaeng matibay ang muka. Sakim ka, manloloko. Ginuyo mo ang nararamdaman ng kapatid ko. Hindi mo ba alam na nagbigay ako ng babalas sa kanya na hindi ka mapagkakatiwalaan? Ngunit hindi siya nakanig. Noong lagnatin daw siya, inalagaan mo siya. Isang klase ng pag-aalaga na napapanaginipan niya. Kaya alam niyang ikaw ang babae na para sa kanya. Pagkatapos ay ganito ang igaganti mo. Galit na sabi ng kapre. Ipinilig-pilig ni Lola Ursula ang sariling ulo. Sa ganoong paraan lang medyo lumuluwag ang mahigpit na sakal ng kapre sa leeg niya. Kahit nasasaktan, naunawaan naman niya ang sinabi ng kapre. Kapatid daw ito ni Goryong Talas. Papatayin na kita ngayon. Hindi maaaring mabuhay ang tatay mo sa tulong ng anting-anting na yan. Galit na sabi ng kapre. Inangat ang itak sa ere at inihanda pa hiwa sa ulo ni Lola Ursula. Naani mo'y hihiwain siya nito ng katulad sa pakwan. Gordon, itigil mo yan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Ursula. Dumating bigla si Goryong Talas. Buong tapang na inawat ng palad nito ang talim ng itak. Lalong hindi makapaniwala na nanlaki ang mga mata ni Lola. Nang mula sa dilim na tanging liwanag ng buwan, ang tanglaw, ay dumanak ang masaganang dugo sa palad ng lalaki. Nagwala ang kapre, dumagundong iyon sa gubat. Nagagalit ito sa katangahan ng kapatid. Alam nga naman na wala na itong anting-anting. Hinawakan pa ang talas ng itak. Goryo! Agad na dinaluhan ni Lola Ursula ang nakahandusay na si Goryo. Humihinga pa man at nakadilat pa ang lalaki. Iniyakan na ito ni Lola. Nang umandusay kasi ay wala nang tigil ito sa pagsuka ng dugo. Naramdaman ni Lola Ursula ang yakap ni Goryo at ang paggulong nito upang makapalit sila ng pwesto. Sa ikalawang pagkakataon, niligtas siya ni Goryong Talas sa matalas na talim ng itak ng kapre na tinawag nitong Gordon. Sa muling pagbulwak ng dugo mula sa bibig ni Goryo ay dumagundong sa gubat ang hiyaw ng malaking kapre. Galit na galit ito. Mahal ko si Ursula, Gordon. Huwag mo siyang saktan. Nahihirapan man ay nagawang sabihin iyon ni Goryong Talas sa kapatid.
Parang bata na tumatalong ko ang kapre. Binitawan ng itak para madaluhan si Goryo. Ang nakakakilabot na tunog ng alulong ng pagtangis ng kapre ang sumunod na nag-ingay sa paligid. May hininga pa si Goryong Talas. Hila man sa luha si Lola Ursula. Malinaw niyang nakikita na nagtataas baba ang dibdib ng lalaki. Kung kaya dali-dali niyang dinukot ang ninakaw na anting-anting nito. Baka sakali kung maisuot niya iyon dito, maging maayos ang lahat. Kunin mo ulit ang anting-anting. Maawag ka, mabuhay ka, Goryo. Mahal kita. Nanginginig na sambit ni Lola kay Goryong Talas. Ngunit si Goryong Talas ay kakatuwa na hindi na dininig ng anting-anting kahit muling naisuot iyon ni Lola sa tenga nito. Lalo lamang itong sumuka ng dugo. Naging kulay papel ang gwapong mukha ng lalaki. At ilang sandali lang gulat na gulat si Lola Ursula nang unti-unting umunat ang katawan nito sa harapan ng kanyang mga mata. Goryo, huwag mo kong iwan. Patawad. Mahal kita. Sa nanginginig na boses at labi ay sabi ni Lola sa lalaki. Mapait lamang ng ngiti ni Goryo ang huling nakita ni Lola. Bago ito nagpasalamat at sa pagdating daw kasi ni Lola Ursula sa buhay nito, natuto itong umibig at magmahal na inakala nitong hindi na mararamdaman pagkatapos itong abandonahin ng ina. Sinabi rin ni Goryo na ang anting-anting ay mula sa nanay ni Gordon na siyang naikwento nito kay Lola na magulang nito. Si Gordon ay isang kapre na naging kalaro ng batang si Goryo noong sila ay maliit pa lamang. Dahil inabandona si Goryo ng mga magulang, ang nanay na ni Gordon ang tumayong ina nito at ang pamilya na ng mga kakaibang nilalang ang naging karamay sa buhay. Bago mawala ang nanay ni Gordon, binigay nito kay Goryo ang anting-anting bilang regalo. Alam kasi ng mga nilalang na katulad ng kapre na ang bala ng baril ay mabilis na nakamamatay para sa tao. Ninais ng nanay ni Gordon na maantala ang bigla o aksidenteng kamatayan ni Goryo para mas makasama pa ito ng kapreng si Gordon. Pagmamahal ng isang ina ang naging dahilan kung bakit niregalo kay Goryo ang anting-anting. Pagmamahal ng isang ina na wala kay Goryo. Kinuha raw ni Goryo ang anting-anting para maging manhid din ito sa emosyon. Pero binuhay ni Lola Ursula ang pinakamatinding emosyon na inakala ni Goryo na hindi na niya mararamdaman. Yun ay ang umibig at tumigas ang kargada. Naging masilimuot at hindi patas ang mundo para kay Goryong Talas. Pero nag-iwan naman ito ng hindi makakalimutang marka sa buhay ng mga taong tinulungan bago ito nawala. Sabi nga, ang buhay ng isang tao ay minsan lang magaganap. Lahat tayo ay parte lamang ng isang kwento at ang isinulat ni Goryong Talas sa sarili niyang istorya ay napakahusay na obra. Sa huli, hinayaan ni Gordon ang anting-anting kay Lola Ursula. Humingi ng tawad ang kapre. Ito pala ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ang tatay niya. Ang tatay raw kasi ni Lola Ursula ang nagsunog ng gubat na siyang naging dahilan ng kamatayan ng pamilya ni Gordon. Pinabarang ni Gordon ang tatay niya bilang ganti. Maging si Lola ay humingi ng tawad sa kapre. Pinayagan siya nito na magamit ang anting-anting na nagmula sa nanay nito. Napagaling nun ang tatay ni Lola at iyon na ang naging simula ng kapatawaran sa bawat isa ni na Gordon at Lola Ursula. Nang maisuli ni Lola sa kapreng si Gordon ang anting-anting, nawala na raw siya ng balita rito. Si Goryong Talas naman, sinunog nila ang bangkay at sinaboy sa parte ng dagat kung saang isla ito naninirahan. Gumaling ang tatay ni Lola Ursula nang dahil lang sa anting-anting.
Pero pagkatapos lamang ng ilang araw, nanghina ito at tuluyan na rin na nawala. Ngunit bago ito nalagutan ng hininga, ibinilin sa pamilya na parating mag-alay sa altar ng tabako at prutas. Kada araw daw ng Biyernes ay gawin nila iyon. Kada araw daw ng Biyernes ay gawin nila iyon bilang paghingi ng kapatawaran sa pamilya ng mga kapre na ginambalan nito dahil sa kayabangan. Naniniwala rin daw ang tatay ni Lola Ursula na ang nangyari rito na hindi may paliwanag na sakit ay mula sa mga kapreng walang ano-ano'y ginambala nito. Nagyayabangan lang pala ang grupo nito ng mga sunog baga. Nakapatay pa ng kakaibang nilalang. Usapin na sa lugar ang kapre, hindi pa naniwala. Nagyabang at sinunog ang gubat. Isang natatanging aral din ang iniwan ng nagawa ng tatay ni Lola Ursula sa kanya. Na walang masama kung paniwalaan natin ang haka-haka at iwasan na makasakit ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang kayabangan kapag wala sa lugar, makakasakit talaga sa iyo at sa iyong pamilya. Sa pagkakataon na iyon, kahit na nawala ang padre de pamilya ay naging masagana ang buhay ni Lola sa tulong ng anting-anting. Dahil na rin iyon sa bili ni Goryo sa kapatid niyang kapre. May paninindigan ang mga nilalang na kapre. Yun lang masasabi ni Lola Ursula sa katangian nila. Kahit pa nakakatakot ang kanilang itsura. Kahit hindi hawak ni Lola Ursula ang anting-anting at wala na sa kanya, ay ito daw ang dahilan kung bakit sila naging asinsado. Ngunit malungkot para kay Lola Ursula ang pagkawala ng lalaking minamahal. Nawala ito ng dahil sa pagprotekta sa kanya at dahil sa pagkawala ng anting-anting nito. Hindi naging madali para sa kanila ni Gordon na tanggapin ang lahat. Dumaan sila sa proseso ng paghati at galit bago ang pagtanggap. Alam nilang mananatili si Goryong tala sa kanilang mga puso at isipan habang sila ay nabubuhay sa mundong ibabaw. At ako, bilang apo ni Lola Ursula na sobrang naging interesado sa kanilang kwento, ang masasabi ko lang, kung ano ang iyong itinanim, siya ang bunga. Pero sa buhay, kay normal ka man na tao o isang nilalang na kakaibang elemento, pare-pareho lang na nakakaramdam ng iba't ibang level ng pagmamahal ang bawat isa sa atin. Mas mainam na huwag idaan sa paghihiganti ang lahat. Dahil ang bawat itinanim naman natin ay siyang aanihin natin sa pagdating ng tamang panahon na tayo ay nararapat ng hatulan at singilin ng langit. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng palaging sumusubaybay at tumapis ang kwentong ito. Muli po, ako po si Aldrin ng Samar.